Kapalonga Mangrove Forest, proclaimed as a forest reserve in 1981. But because of continuous illegal fishing, illegal fish pond construction, and the unabated cutting of mangrove trees by the residents and unscrupulous businessmen, the area became barren. Napilitan po akong gumawa ng illegal nung kasi napinsala pong masyado yung aking bahay, Bagyong Rosing. At wala pa akong ibang mapagkunan para maisuporta ko sa aking pamilya. Kaya napilitan po akong gumawa uli ng illegal. Gumamit po uli ako ng dinamita at ganito na nga pong nangyari sa akin. At yun po ay pinagsisisihan kong lubos na. In November 2000, the Department of Environment and Natural Resources, through the Forestry Sector Project, tapped the people of Kapalonga to rehabilitate the mangrove forest in order to avert the widespread environmental damage and address the resource depletion in the coastal areas of the municipality. Anong mga taong dekada 90, talagang medyo nagkaroon na ng pagkawasak ang mangrove forest ng bayan ng Kapalonga. Ito'y dahil sa mga poachers na patuloy na pumuputol ng mga bakawan, lalo na yung mga ginagawang panggatong sa mga panaderya, at iba pang mga pinagkakagamitan nito. Inuuling ito madalas at ipinambabiyahe. Isa pang naging malubhang dahilan ng pagkasira ng mga mangroves ay ang pagdating ng mga investor sa fish pond. Kaya nung bago dumating ang taong 2000, kung kailan nagkaroon ng massive na mangrove reforestation program, ayan ang katayuan ng aming pakatan o mangrove dito sa bayan ng Kapalonga. Di bago nagkaroon ng reforestation program, masasabi ko na talagang masidhi ang paghihirap ng mga taong naninirahan sa 6 na barangay na nasakop ng programa. Una, yung pinagkukunan nila ng ikabubuhay na pangingisda, nasalanta dahil siyempre sa pagkasalanta ng mga mangrove, wala nang pangingitlugan ng mga isda. Kung kaya't ang kanilang huli biglang umunti at ito'y naging sanhi ng kanilang kahirapan. Applying the community-based forest management approach, the DENR established the Sub-Project Site Management Office, or SUSIMA, and hired the services of Countrywide Multiline Cooperative Incorporated to organize the community into a people's organization.
Sa pagtanggap ng tao sa proyekto, hindi kaagad. Talaga napakaraming opposition. Kung titingnan natin, kung sinunod lang natin yung kagustuhan ng tao noon, ayaw nila ng proyekto. Gumawa lamang kami ng mga paraan, mga estratehiya upang talagang kumbaga maipakita sa kanila yung sinseridad ng gobyerno na matulungan sila doon sa kanilang problema, lalo tigit doon sa kanilang kahirapan. Sa pamamagitan ng mga training, sa mga seminars, tinalakay namin din yung mga advantages at disadvantages, yung mga ini-expect natin na mangyayari kapag nagkaroon ng tinatawag nating distraction ng kanilang ecological balance. Yung mga illegal fishermen natin, lalo na yung mga maliliit, na naniwala sila na maaaring ito ay solusyon doon sa kanilang problema. Na unti-unti yung mga naniniwala hanggang dumating sa punto na nakita nila ang sinseridad na ginagawa ng Sosimo at nakita nila yung sinseridad ng proyekto, kaya sila mismo ay parang voluntary na pumasok. The Kapalonga Mangrove Development Association Incorporated, or KAMADA, was formed on December 5, 2000. It encouraged 157 families from the barangays of Alayaw, Calabata, Kamagsaan, Matake, Poblacion, and San Isidro to be partners in the development and management of the mangrove forest. KAMADA members were trained by the Sosimo on the basics of comprehensive site development. Active naman yung people's organization sa mga implementation ng maintenance protection. Kasi bago kami nag-plantation, bago nagkaroon ng rehabilitation, nagkaroon muna ng mga trainings. So kasi hindi naman pwedeng agad-agad i-implement mo yung rehabilitation. So tinuruan na muna namin sila per barangay, per sitio pa nga, yung mga malalayong lugar, talaga pinupunta namin. Tapos pinapaliwanag namin kung paano pagtatanim at paano ano rin yung kahalagan nito sa atin. Kasi mahirap yung magtatanim ka na lang na hindi nila alam kung ba't sila nagtatanim. So after nang magtanim, ano nang gagawin nila? So yun ang ginawa namin. Unti-unti napapaliwanagan namin sila kung ano yung importansya ng pagtatanim. Tapos paano din yung i-maintain. Kasi sabi namin 3 years lang yung project. So dapat after ng 3 years, pwede nang mabuhay yung mga bakawan. Within the 3 years of project implementation, KAMADA has successfully developed 357 hectares bakawan plantation, (222 hectares nipa plantation, and conducted enrichment planting within the 386 hectares mangrove area. The PO developed a total of 965 hectares, exceeding the set target area of 932.74 hectares. Because of the active participation of the PO members in the maintenance and protection and regular patrolling activities, the plantation attained an overall weighted average survival rate of 88%. In June 4, 2003, the DENR awarded the Community-Based Forest Management Agreement, or CBFMA, to KAMADA, covering 1,800 hectares. This is a 25-year tenurial right to manage, protect, and utilize the awarded area, renewable for another 25 years. The sustainability of the established plantations will only be achieved by uplifting the socio-economic conditions of the community members.
DENR assisted Kamada in establishing viable livelihood projects. They are currently engaged with mud crab fattening. Ito po yung isa sa aming livelihood project na naming nabili mula doon sa na-save namin sa aming kontratang 903 hectares mangrove plantation. Bali po ito, isa doon sa aming 3 major livelihood project ng Kamada. Ito ay yung tinatawag naming mud crab fattening dito sa Barangay Kamagsaan na meron siyang sukat na 5 hektarya. Nabili namin ito ng 187,000. Galing na nga doon sa aming na-save na pondo from doon sa contract namin. So sa ngayon po ay meron siyang laman na mahigit 2,000 alimango at meron siya ngayong laman din na bangus. At inaasahan namin ngayong December ay maaaring anihin na namin ito at nasa tamang timbang na siya at gulang. Dito lang po sa local, sa Kapalonga, hindi namin problema ang buyer. Marami dito, halos lahat dito sa coastal barangays may mga buyer. Every coastal barangays may buyer din nakadistino dyan. Sa Calabacas, lalo sa poblasyon, Alayaw, Mataki, may mga buyer tayo dyan. And hindi pa kami magtesting sa Manila, lalong marami sa Manila. To address the scarce resource of potable water for domestic use and to have additional income-generating project, Kamada constructed a water distribution system. Mahirap ang tubig, bumibili pa kami doon sa padjak. Kung ultimo ililigo mo na lang, ibibilhin mo pa. Kung iigib ka naman, di malayo. Doon sa may balon dito sa may tabing kalsada, malayo. Inisip namin, sabi ko, maghanap tayo ng source na hindi tayo mahirapan ng pag-iigib. Nakakatayo, araw-araw mga gamit natin. Ang nakikinabang ng direkta ay yung mga tao nitong Katsuan. Sa ngayon, meron kami nasa 20 konsumidores niyan na nagbabayad sila sa amin buwan-buwan, meron siyang kontador. Yun naging sistema ng income namin. Buwan-buwan nagkakaroon ng reading, binabayaran nila yung reading kung magkano yung nagkonsumo nila. Base sa tasa ng ang aming pamunuan ng isang kubiko is 20 pesos. So yun yung umiiral ngayon, binabayaran nila. Maganda naman yung naging output, maganda income naman namin dyan sa water spring. PO members were able to establish their own source of revenue through the micro-lending program of Kamada. Yung pong sa micro-lending ay pinahiram po namin sila ng puhunan galing doon sa CBO para magkaroon po sila ng karagdagang hanap buhay. Meron kaming swine dispersal, watermelon production, tapos yung small grant sa mga members na ginagamit nila sa pagbili ng similya. Na halimbawa may fish fund sila, wala silang pambiling similya, binibigyan namin sila ng pondo, pambili ng fingerlings. Isa yun. Merong mga binigyan kami ng mga gelnip, sa may under yun ng micro-lending. Tapos yung isang grupo namin ng Kamagsaan, humiling sa amin ng hakot ng graba na bangka. Isa yun, kasama yun sa binigyan namin. Additional assistance given by the project is the construction of 6 drying yards necessary for the economic development of the participating communities. Malaki pong naitulong ng solar dryer sa barangay namin kasi pagka may mga binibilad silang palay, tulad po ng sewage, yun po ang kapakinabangan ng aming yung binigay ng DNR ng solar dryer sa barangay. Malaki po ang kikitain sa dahilang hindi na po katulad nung una na wala silang mapagbilaran, kumisan hindi na nila maihabol ng presyo, pumapangit na po yung ani nilang palay dahil hindi agad natutuyo at wala silang mapagbilaran ganyang bilaran na ginawang proyekto po doon. Napakalaki po ang tulong na naibigay ng solar dryer dahil po maraming nakikinabang doon ng mga taga-Calabacas. Isa pa po, siya rin
siya rin po ang nagiging sanggalangan kung lumalaki po ang tubig dagat. Nalilipiran po ang mga kabahayan na nasa nila tapat. Through the years of project implementation, community members benefited from the project and felt significant improvement in their lives. Yung 933 hectares na yan, ngayon ay halos 100% na tapos na, malaki na itulong sa aking mga kababayan, lalo tigit sa kabuhayan ng aking mga mamamayan, at sa kagandahan ng aming karagatan. At nakikita ko naman na ito ay talagang kapakipakinabang sa lahat. Ay salamat na lang at dumating itong proyekto ito dito sa Mataki. Ayun, medyo palibhasa ay malaking tulong ang nagawa sa amin. Ay yung aking kinita doon sa patrabaho nila ay siya ko na rin pong ibinili nitong ito. Kaunting danaw. Siguro po ito, mga ako lang po ito. Humigit kumulang sa 1 hektarya. Nakabili po ako ng karabaw. Galing dyan sa samahan ng mangrove. Po, yung pong simula lang po nung magpapatanim pa lang ng bakawan, nagsali na po yung mister ko. Lagi pong naitulong, po kami ng kaunti na pira, tapos nakabili kami sariling bangka, kapagawa kami bago. Nung umutang po kami ng pera sa Kamada para puhunanin pagtatanim ng watermelon, ay maganda naman po ang resulta. Tumubo naman po kami. Sa loob po ng 75 days, kumita naman po kami ng nasa 2,700. Tapos po pagkabayad po namin sa watermelon, nangutang po kami ng 2,000 para sa pagbaboy naman po. 4 po yan, siguro po ay pagpalagay natin kalahati ang kitain. Ay naatulong po namin sa aming eskwela. May nagka-college po kami, sa kami 2 high school. Malaki po na itutulong talaga ng Kamada. Bago dumating itong proyekto ng mangrove rehabilitation ay kasalukuyan na ako'y nag-pali-out ng aking bahay. Nung dumating itong project, bali nagdala rin ako ng tiyempo ng tao sa barangay namin bilang isang team leader. Kung kaya yung income, naidagdag ko po sa pagpapabahay ko. Maganda po, malaki po ang naitulong sa aming pamilya. Tapos sa paghanap buhay po ng aking asawa, malaki po ang naitulong, Kamada. Sa pagtatanim ng sasa, malaki rin po ang naitulong sa amin dahil nakabili po kami ng lote na pinagtayuan po ng bahay namin. Nagpapasalamat po ako ng marami sa DENR at nakatulong po ng malaki sa amin. Nung tanggapin namin yung panukala para dyan sa proyektong yan, ang tiningnan namin talaga yung overall development ng munisipalidad. Hindi lang yung 6. Although siyempre nakatuon, nakasentro dun sa 6 na barangay yung pag-unlad, pero ang kanilang pag-unlad ay madadama rin nung kabuuan ng aming munisipalidad. Sa pag-unlad at paglago ng ating mangrove forest, ay kasabay ang pag-unlad at paglago rin ng pangingisda sapagkat tulad ng akin nabanggit, dito nangingitlog ang ating ilang species ng mga isda. Kung kaya't sa pamamagitan nito, nakapag-aambag ito sa kabuhayan ng ating mga maliliit na mamamayan. The presence of sub-project prevented the total deterioration of the coastal ecosystem. The effective implementation of the Forest Protection Plan of Kamada decreased the prevalence of illegal activities within the area. Marami kami activities sa forest protection. Isa dyan nung nag-uumpisa pa lang ang establishment namin, mayroon na kami protection na ini-implement. Yung pagpatrolya doon sa mga dati ng bakawan.
ginagawa na namin before pa lang. Hanggang sa ngayon, katunayan nga niya, yung mga barangay naman, lalo yung 6 na barangay na saklaw na nung 933 hectares na nabigyan na siya ng CBFMA, yung mga member namin ay aktibo na nagasagawa ng forest protection. Masasabi natin na bawasan talaga yung dynamite fishing. Tapos yung yung nagko-construct ng mga fish pond ay nabawasan na rin. Hindi na sila yung dati kasing dinidevelop, pinatigil na namin yun. Na-deputize na natin yung PO. Ngayon nga, merong nahuli yung PO dito sa may Kamagsaan na nagputol ng bakawan. So yung kaso, naipile na namin sa RTC, tapos nagkaroon na ng hearing. So yung mga taong namutol, so yun, nasampa na natin ang kaso. Pag may nakikita kaming nagpuputol, binabawalan namin. Pag hindi kayo naniwala sa amin, doon namin kayo dadalhin sa opisina. Ngayon wala na nag-uuling doon. Para nang biglang nagsauli ang kahoy doon sa amin. Matataas na nga. Tinutabi namin, magtanim din kayo para pagdating ng panahon, mayroon kayong aanihin. Ay, marami na doon sa amin marami na may tanim doon sa Kabakhawan. Nakikita namin na marami na mga hayop, mga isda na tumatabi. So that is a very good indication na bumabalik na yung mga hayop dun sa dati nilang mga lungga. Sa Kabati, kahit ang mga tao, nagsasabi sila na talagang parang bumabalik na yung mga dati nilang mga nakakahuli na sila sa gilid, yung mga isda ay nakikita na rin nila sa gilid. Hindi katulad nung una na talagang kinakailangan nilang gumigna. Kamada members expressed their commitment to sustain the success gained in the implementation of the project. Kaya po namin yun, kaya po dahil po ay may mga kami samahan kami rito na yung dapat mga laga ng mga yan. Parang pamana sa aming taga rito yan iiwanan. Paano hindi naman kami magmamalasakit? Ay kami rin naman makatayo dito. Siyempre, kami ang magmamalasakit sa mga tanim na yan. Natutong magtanim din yung mga anak ko na dati ayaw nila yung sinasabing pagtatanim. Ngayon natuto sila. Sasabi, ay may paglakihan niya natin, tayo din ang makikinabang niyan. Siya nga ngayon malalaki na nga ang tanim namin doon. Kaya na po namin pangalagaan sa dahilan po na malimit naman ang seminar namin dito. Tinuruan naman po kami rin sa opisina kung paano talaga namin aalagaan yung nasabing mga bakhawan na yun. Labis po kaming nagpapasalamat sa Forester Sector Project, sa DNR, at saka sa GBIC po sapagkat malaki po ang naitulong nila dito sa aming bayan. Tuto po kaming pangalagaan yung pakatan na alis po sa amin yung pag-iilegal na hanap buhay dahil sa natutunan po namin sa ganyan. Malaki ang pasalamat namin kasi siguro yung mga pangarap namin matagal namin inaasam nandito na ngayon. Malaking bagay na maitutulong sa amin. Siguro pag hindi lang siguro magkakaroon ng hindi magandang panaginip itong mga membro ito. Tuloy na pag-angat namin dito. Siyempre nagpapasalamat ako sa DNR, sa National Forestation Development Office, NFTO, and ganun din sa Foreign Funding Agency na tumulong dito sa amin, yung Japan Bank for International Cooperation, yung JBIC. Pinaabot ko yung malaking pasalamat sa ngalan ng aking mga kasamahan sa Kamada at ng buong Kapalonga. Ay malaking pasalamat namin ang naibigay nilang tulong. Sana ay magpatuloy silang tumulong sa mga katulad rin namin. Sana ay marami pa silang matulungan.
This is the legacy accomplished by the DENR and Kamada for the children of Kapalonga. Walang hangganan ang lakbay ng diwa, huwag mo na lang piliting alamin pa. Tama na ang nakaapak sa lupa, isipan mo naman ang siyang gagala. May gagawin pa tayo sa mundo, pagmamahalang sasagip sa'yo.